World War III o ikatlong digmaang pandaigdigan mga sangkay. Anumang oras nga ba ay pwede na o posible nga bang magsimula na? So, mga sangkay, alam nyo, medyo nakakatakot kung iisipin natin itong nangyayari ngayon sa ating mundo, no? Paalala lamang po, mga sangkay, yung mga matatakutin dyan, lumipat po muna ng ibang channel, doon po muna kayo manood para hindi kayo, kumbaga, hindi kayo matakot sa mga balita ngayon dahil matindi po itong balita natin ngayon, mga sangkay. Anumang oras ba? Ito po yung tanong na tanong din po ng mga eksperto pagdating sa mga nangyayari sa ating mundo. Anumang oras nga ba ay posible nang magsimula ang ikatlong digmaang pandaigdigan? Alam niyo kung bakit? Ang Iran ay nagsimula na pong umatake sa Israel. So sa madaling sabi, opisyal na po itong digmaan sa pagitan ng dalawang bansang ito. So, tatlo na ang kalaban ng Israel ngayon, mga sangkay. Talagang nakakakilabot ito kung iisipin, pero ito po ay nagaganap na totoo sa panahon natin ngayon. Anyway, bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. 1.29 million subscribers na po tayo dito sa YouTube, okay? So, kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, huwag nyo po kailimutan, guys. Alright, guys. Ito po ay katanungan ngayon, mga sangkay. Anumang oras nga ba ay magsisimula na ang ikatlong digmaang pandaigdigan? Ngayon kasi, mga sangkay, nakaraang oras lamang ang nakalipas. Hanggang ngayon ay nagpapatuloy po itong sagutan ng kanilang mga weapons ng dalawang bansa. Ito po ay ang Israel at Iran. Ayon po sa balita, breaking, the Israeli military said that Iran had launched missiles na ang target nga raw po ay Israel. Ang air raid sirens sounded across the country as residents were ordered to remain close sa kanilang mga tunnel. Ito po ay mga shelter. Mayroon po kasi ang Israel, mga sangkay, mga tinatawag na mga underground shelter. Nung na doon, pwede makapagtago ang isang Jewish o kahit na sino, mga sangkay. Nakausap ko rin po yung ilang mga kababayan natin, mga OFW, dyan sa Israel, na ayon po sa kanila, hanggat hindi po natatapos ang matinding pag-atake nitong Iran, hindi sila pwedeng lumabas doon po sa ilalim. Lahat po kasi ng building o mga kabahayan nila, mayroon pong underground shelter. So, ibig sabihin, ready po talaga ang Israel. Kasi normal, common po sa kanila yung digmaan. Even yung panahon po nung Old Testament, nung time na yon, grabe din po yun, mga sangkay, yung digmaan na nararanasan po nila. Especially, the time of King David. No? So ngayon, panibagong panahon, modern era, modern days, na makikita po natin yung advance na weapons ng mga bansa. At nawi-witness po natin ngayon, di ba? Nagpalipad po ang Iran ng maraming mga weapons nila, pero nasasalo po ng Israel lahat ng yun. O siguro may nakakalusot man, ilan lang, mga sangkay. Pero this time, hindi ko alam kung may mga nakalusot. Ang pagkakaalam ko, may tinamaan po na area na Israel. Sabi dito, a short while ago, missiles were launched from Iran papunta po sa Israel. Ayon po sa military ng Israel. At pinatunog nga po nila, mga sangkay, ang kanilang emergency warning sa lahat po ng bansa o sa buong bansa ng Israel. Yan, the orders to shelter in place were sent to Israelis mobile phones and announced on national television. So buong mga sangkay, yan po, TV stations reported
sirens in part of Jerusalem as well as central Israel. Ayan, mga sanggay. Oh. Kita nyo mga sanggay yan? Yan po yan. Oh, ito po yung mga tao, mga sangkay na bigla pong nagsilikas. Tumitindi ito, mga sangkay. My goodness. Ay, nako. Alam nyo, mga sangkay, pagdating po talaga sa Bible prophecy, ang Israel ay sentro. Ang Middle East, malaki po ang magiging area dyan, lalong-lalo na sa pagbabalik ni Jesus Christ. Ngayon, mga sangkay, ang tanong dito, ano na ang mangyayari? Ano ang next move nito? Of course, gaganti ang Israel. Ngayon, mga sangkay, pag gumanti ng Israel, kasi ano na to, magiging all-out war na po ito ng dalawang bansa. Ang pagkakaalam nga po, sa report na nasagap po natin, nagpadala na daw po ang Israel ng mga, I don't know kung gaano katotoo yun, ng kanilang Air Force, papuntang Iran. Well, i-check nyo na lang po, mga sangkay, sa mga balitaan, or ibabalita po natin dito kung ano po ang nangyari. Remember po, ang Israel, humaharap sa matindi pang sigalot. Pero ngayon, may bago na naman. Ito po yung Iran. No? Ano to? Kapag ka nangyari yan, mga sangkay, na mag-all-out war na, ang Israel ang nasa likod ng US. Actually, nung nagpalipad po ang Iran na marami pong missile nila, dalawa ang nag-i-intercept, ang sumasalo sa mga missile, Israel at Amerika. Ito yan, mga sangkay. May video dyan. Panoorin natin. Good afternoon, everyone. I'm Kira Phillips. We are coming on the air because ABC News has now confirmed Iran has just launched a retaliatory missile attack targeting Israel. A U.S. senior administration official telling ABC News now that Iran is expected to fire 240 to 250 missiles at 4 targets in Israel. This includes the Mossad headquarters, Kita nyo, mga sangkay, na intercept nila? Israel's spy agency, 3 Israeli air bases. We are told it'll take about 15 minutes to actually reach their targets. The U.S. and Israeli military with their defenses at the ready at this moment, including Israel's Iron Dome. Israel has ordered residents now in Jerusalem to shelter in place. The White House had signaled a potential strike was imminent. The attack follows a rapid escalation of violence in the Middle East, something we've been covering for weeks now, including an Israeli airstrike. Kaliit-liit lang na bansa ng Israel, no? Pero yung mga kalaban nila, ang dami. Killing Hezbollah's leader in Beirut. Iran launched... Okay. Marami pong breaking news dyan. Ito, yung White House, nagsalita na rin. Ano kaya magiging action nila? The United States military coordinated closely with the Israeli Defense Forces. So, ang Amerika daw po, ito na nga sinasabi natin, nakikipag-coordinate na ang Amerika sa mga sundalo ng Israel. Then, alam po natin na ang nasa likod din po ng Iran ay Russia at China. So, kung mag-all-out war po ito, since all-out din po ang pagtulong ng Amerika sa Israel, ano ang gagawin ng China at Russia? Ito na ba yon? Posible nga ba tayong humantong sa digmaang? O ikatlong digmaang pandaigdigan? To help defend Israel against this attack. To help defend Israel. Ayan po klaro po yan sa Amerika. U.S. naval destroyers joined Israeli air defense units in firing interceptors to shoot down inbound missiles. Diba? Israel at Amerika, mga sangkay, nagtulong. So what's next? Ang Russia nga ba itutulong? Ang China nga ba itutulong? Alam niyo, mga sangkay, medyo nalalabuan pa ako sa China. Kasi ang China, malago po silang bansa eh. Kapag madamay po sila sa gulo, baka madamay din po yung kanilang bansa. Nagigets niyo yung point? Masalimuot na panahon to ngayon, mga sangkay, and I'm hoping na hindi po mangyari ito sa ating bansa na ganun po kalala, no? Kasi wala po tayong interceptor eh. Hindi po tayo makakapag-intercept ng kahit na anong missile. Wala naman tayong Iron Dome eh.
Hindi po tulad sa Amerika at Israel. President Biden and Vice President Harris monitored the attack and the response from the White House Situation Room, joined in person and remotely by their national security team. We are still working with the IDF and the authorities in Israel to assess the impact of the attack. But at this time, and I stress at this time, we do not know of any deaths in Israel. We are tracking the reported death of a Delikado to. Alam niyo mga sangkay, possible, umabot tayo sa punto na mas malala po itong digmaan na mangyayari. Hindi na po ako magtataka kung mismo mga jet fighter na ng Israel ang pumunta sa Iran. Grabe. Palestinian civilian in June. Okay, so ayan po klaro po sa atin ang Amerika ay nagmo-monitor ng husto at kasama po sila ng Israel ngayon. So kung mangyayari na ang China at Russia ililikod po sila sa Iran, ito po ay magiging isang World War III. So ano po ang inyong opinion mga sangkay? Ano sa tingin nyo? Magsisimula na nga ba ang ikatlong digmaang pandigdigan? Anumang oras? Just comment down below. Meron po akong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Dito po ay nag-upload tayo ng mga mahalagang topic, mga sangkay. Ayan po. Maganda po yung topic natin dito. So, hanapin niyo po ito sa YouTube. Mga mini documentary yung mga ginagawa nating vlog. So, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.